Good morning once again. So, welcome sa atong Step 1, Part 2. Okay, so, sa first, diba na ako'y 3 ka-questions. And if you have answered it nga yes tanan, so, let's have na the first step, that is problem identification. So, in this part, we will identify unsa ang mga problema nga imong gaka-encounter sa imuhang classroom. Again, dili ta maka-proceed sa next step kung wala pa tay problema. So may bigay sila nga unsa ba ning action research imbis wala koy problema na gapangita noon kog problema. So ingana gid na. So karon like pagsulod sa klase, unsa man namo Ma'am Angie? Angie girl, unsa man pagbuhat sa problem? Okay, for example, pagsulod nato sa ato ang klase karong 29 and naadayon tay gihatag nga diagnostic test. So, after giving the diagnostic test, imong nahibal-an nga kanang least mastered skill sa mga bata ang kaning competency. For example, unsa nga competency sa laylahi nga mga learning areas, diba? Nakita nimo didto. Pwede to siya kato siya ang imong kanang problem, no? Ang ilahang least mastered skill nga kinahanglan siya ma-improve. So sana siya. Or kung kinder teacher ka or grade 1, sa primero pa lang nimo encounter, pagpasulat nimo sa ilahang ngalan, problema kay ang uban dili pa kabalog sulat sa ilang pangalan. So that's another problem. Or naay bata nga dili kung higher nga mga grade level, napoy bata nga dili siya ka spell ug mga simple nga mga words. So, problema na siya. Another, unsa pay mga problema? Nag-conduct na ta og PhilErie. And then, you have noticed nga low kaing ilang comprehension skills sa mga bata. Another problem na pod. Diba? So, daghan kita problem. Unsa pa? What if ang imong problema kay dili sila ka-construct og sentence? Ang mga bata nimo. So, another problem. So, first good is to identify. Unsa pa bagid ang mga problem, Ma'am Angie? For example, naay learning difficulties ang akong mga bata. Learning difficulties. So, another problem. Or, naay mga issue sa bullying. So, unsaon nato na siya? Problema na nato. So, as a teacher, no, problema na nato siya. Or, imong bata, so, after a week, sigig ka late. Diba? Sigig ka late. So, that's another problem. Unsa pa? Sigig absent. No? Sigig absent ang bata. Unsa man ni kung sigig absent? Or, ang ilahang di kabalo og identify og mga vowels. That's another problem. So, to make a research, we need to identify the problem. Okay? So, nanabay mga idea. Ma'am Angie, ang akong problema kay sa math. Okay? Sige. Ato ta sa math. What if ang imong bata, pagsulod nila, imo silang, kung mga grade 3, grade 4 na, imo na silang gipatry og multiplication. Diba? Then, dili man day sila kabalo. So, unsa dayon ang atong problema, ana nga, na ako'y buhaton para makabalo sila og multiplication. Kay, I already know ang problema nila is ang ilang multiplication nga dili sila kabalo. So, when you already identify your problem, mauna siya ang pinakauna nga step para makabuhat ta og research. Okay? Action research. So, please, kung galibog pa ka karon sa imuhang problem, basi mo yung kabanga, ko'y problema.
Wa man ko'y problema, Ma'am Angie. So, instead nga ang atong problema, ato lang iluom sa atong kasing-kasing, pwede na nato siya buhatan og research para nga mas tagaan nato og solusyon ang atong classroom problem. Okay? So, mauna siya ang pinakauna, problem identification. What if, Ma'am Angie, ang akong mga bata kay dili mag-participate? Oh, that's another problem. Okay? Dili lang nato hilabtan ang problem sa atong kapikas nga classroom. Ayun, sige, tanaw dito sa pikas nga room. Atong atimanon ang atong kaugalingon nga mga problema. So, that's the second step. So, may I request, kung interesado gid kay ka mag-conduct og research, no? This is another kanang tips ba? Tungod sa kadaghan mo, Manji, naglista na ko, napulong day kabukab akong problem. Okay, you have 10 problems, no, sa base sa akong dimension. O, ganina, what if kato nang encounter day to nimo day nga mga problems sa imong classroom? O, what if ka na? So, karon nalibog na ka. Unsaan man ako, Manji, daghan naman kay to. Okay, sige. Sa napulo ka buok, or sa 5 ka buok nga problem, imong pilion diha ang pinaka-highest nga kinahanglan na gyud or need na gyud siya solusyonan. Diba? Pag sulod mo sa imong classroom next sa start sa class, na-identify na nimo ang problem. Pero naglibog na pug ka, kay nga naman, daghan maday kaayo problems encountered. So, medyo ka na-stress. Nikulot ang buhok para nako. Okay, so, ilista nimo, dayon, imo rin siyang i-rate, no? Siguro, ang 1, siguro ang pinaka worst or sa bakaha nga, ay, Ma'am Angie, ang pinaka, Ma'am Angie, galibog nagig ko, ang pinaka, kuan gid kayo, galisod gid sila, kay, ang kuan gid, Ma'am Angie, ay, kanang, ang ilahang phonetic awareness, kay, di gid sila kabalo, Ma'am Angie, baya og basa, kanang, dili pa sila kabalo. So, kung mo na siya, ang pinaka number 1 ni nga problem, diha ta mag-focus. Okay? So, ato lang sa atong iset aside ang uban. Okay? So, focus lang ta diha sa pinaka problema nato nga kinahanglan siya i-address. Okay? That is why naiga pangutana sa ako nga tagay kog title, Ma'am Angie B. So, ako sa siyang pangutanon una, unsa gid ay imong problema? And another tip nga akong ihatag, dapat ganahan ka or kanang feel gid kay nimo nga imo siyang tagaan og solusyon. Kay kung saputon ka ana, agoy, murag makuan na gid ka, maapil ka, ma-frustrate. So kinahanglan nga, ay tabangan jud ako ning bata bay, kay di man gyud siya kabaluan ni suwat sa iyang pangalan. So, kana siya ang writing, kung writing skills ang imong problema sa iya sa mga kinder. So, sila lang sa ang atong tagaan og solusyon. So, another tip is, kinahanglan love nimo. Like, ikaw, mathematics ka or science teacher, unya, ang imuhang problema, dapat kana pong ganahan nimo nga tagaan og solusyon. Okay? So, that's the first step sa action research. Problem identification. So, sa next nato nga kita sa ako nga vlog, I will teach you na dayon how to make your research title. Okay? So, that's it for today. Goodbye. Please share this reels sa inyuhang mga kaila para pod nga maka-learn sila from me. Bye! See you next time.